Magandang umaga sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating espesyal na video na ito. Ako'y labis na natutuwa na makasama kayo ngayon sa ating paglalakbay ng pananampalataya at pagninilay-nilay. Sa ating buhay, napakahalaga ang ating koneksyon sa Diyos. At sa tuwing tayo ay nagtitipon-tipon, lalo nating pinapalakas ang ating espiritual na ugnayan. Ngayon, ang ating tema ay panalangin ng umaga para sa isang magandang linggo, umunlad at magkaroon ng kapayapaan. Ano nga ba ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay? Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang makapangyarihang paraan upang makipag-usap sa ating tagapaglikha. At sa pamamagitan nito, tayo ay nagiging bukas sa mga biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin. Sa umagang ito, sama-sama tayong manalangin upang hilingin ang mga biyaya ng tagumpay, kasaganaan at higit sa lahat, kapayapaan. Habang tayo ay nagsisimula, nais kong hikayatin kayong ilabas ang inyong mga saloobin. Sa mga sumusunod na minuto, samahan niyo akong magbigay ng oras para sa ating mga personal na intensyon. Ano ang mga bagay na nais niyong ipagdasal? Ano ang mga hamon na inyong kinakaharap? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang ating komunidad ay narito upang suportahan at ipanalangin ang isa't isa. Ngunit bago tayo sumisid sa ating panalangin, hayaan ninyong talakayin natin ang tema ng ating video. Ang pagkakaroon ng magandang linggo ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga plano o mga gawa. Sa halip, ito ay nakasalalay sa ating pananampalataya at sa ating kakayahan na magtiwala sa Diyos. Kapag tayo ay nagdasal, tayo ay nagbibigay diin sa ating pagtitiwala sa Kanya. Alam natin na kahit ano pa man ang ating pinagdadaanan, ang Diyos ay palaging nandyan upang gabayan tayo. Sa ating panalangin sa umagang ito, hihilingin natin ang karunungan upang makagawa ng mga desisyon na makatutulong sa ating pag-unlad. Hihilingin din natin ang lakas at determinasyon upang malampasan ang mga pagsubok na darating. At higit sa lahat, hihilingin natin ang kapayapaan sa ating mga puso at isipan dahil ito ang susi upang makamit ang tunay na kasaganaan sa ating buhay. Sa ating buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, tayo ay dapat lumapit sa Diyos. Siya ang ating kanlungan at lakas. Sa bawat hamon, naway magdala ito sa atin ng mas malalim na koneksyon sa Kanya. Sa ating panalangin, tayo ay magpapahayag ng ating mga pangarap at mga mitiin at hihilingin natin na mapanatili ang ating pananampalataya sa kabila ng mga balakid. Huwag kalimutang isubscribe sa ating channel para sa higit pang mga video na magbibigay inspirasyon at gabay sa inyong espiritual na paglalakbay. At kung sa tingin ninyo ay makatutulong ang video na ito sa inyong pamilya o mga kaibigan, mangyaring i-share ito upang mas marami pang tao ang makapagdasal kasama natin. Ang ating layunin ay hindi lamang ang makapagdasal, kundi ang makabuo ng isang komunidad na nagtutulungan at nagmamahalan. Sa ating mga susunod na bahagi, tayo ay mananalangin ng sama-sama. Ihanda ang inyong mga puso at isipan at hayaan nating ang mga salitang ito ay maging daan upang tayo ay mapuno ng liwanag at pag-asa. Sa bawat panalangin, naway maramdaman natin ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay na ito at sama-sama tayong humingi ng mga biyayang nais nating matamo sa linggong ito. Magandang umaga muli at tayo'y magsimula na. Sa ating pagninilay-nilay sa Salmo 23, makikita natin ang isang napakayaman at makapangyarihang mensahe na nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan. Ang mga talatang ito ay nagsisilbing liwanag sa ating umaga, nagsasaad ng tiwala sa Diyos bilang ating pastol. Sa bawat salita, nararamdaman natin ang kanyang pag-aaruga at paggabay
na nagbibigay sa atin ng lakas upang simulan ang ating linggo ng may katiyakan. Isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya ay ang pagkilala sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa Salmo 23, sinasabi na ang Panginoon ang aking pastol, wala akong kakulangan. Ang simpleng pangungusap na ito ay naglalaman ng malalim na mensahe na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. Ang Diyos ay narito, handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa umaga, kapag tayo ay nagdasal at humiling sa Kanya, nagiging daan ito upang tayo ay mapuno ng pag-asa at lakas. Ang pagtitiwala na nagmumula sa Kanya ay nagiging pundasyon ng ating mga plano at layunin para sa linggong darating. Sa mundo na puno ng hamon at pagsubok, ang pag-aalala at takot ay natural na maaaring umusbong sa ating mga isip at puso. Ngunit sa Salmo 23, sinasabi din na kahit na tayo ay dumaan sa mga libis ng anino ng kamatayan, hindi tayo dapat matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Ang Kanyang tungkod at pamalo ay nagbibigay ng kaaliwan. Sa oras ng ating mga pagdadaanan, ito ay isang paalala na ang Diyos ay laging naroroon upang tayo ay gabayan at protektahan. Sa tuwing tayo ay nag-aalala sa mga darating na hamon, tandaan natin ang Kanyang pangako ng presensya at suporta. Mahalaga ring isaalang-alang ang mensahe ng kapayapaan na dulot ng ating paglapit sa Diyos sa bawat umaga. Kapag tayo ay nagdasal at nagbigay diin sa ating mga pangangailangan, ang ating puso ay napapanatag. Ang kapayapaang ito ay hindi nagmumula sa kawalan ng problema, kundi sa ating kaalaman na may isang Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat ng ating mga laban. Sa Filipos 4:6-7, sinasabi na huwag kayong mabalisa sa anuman, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat ay ipaalam ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang pagsasagawa ng panalangin ay nagiging paraan upang ilabas ang ating mga alalahanin at palitan ito ng kapayapaan mula sa Diyos. Ang kapayapaang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon ng linggo. Sa bawat araw, ang ating mga desisyon at aksyon ay nagiging mas makahulugan kapag ito ay pinatnubayan ng panalangin. Habang tayo ay naglalakad sa ating mga gawain, dala natin ang kapayapaang ito na nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang napaka-importanting bahagi ng ating buhay ay ang pagtiyak na ang ating mga layunin ay nakaangkla sa Kanyang kalooban. Ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa Diyos ay nagbibigay daan upang tayo ay magtagumpay sa ating mga pinapangarap. Sa pagninilay sa Salmo 91, makikita natin ang iba pang aspeto ng proteksyon at seguridad na nagmumula sa ating pananampalataya. Sa umaga, habang tayo ay nagdarasal, tayo ay humihingi ng proteksyon mula sa mga panganib at pagsubok na maaaring dumating. Ang Diyos ay nangako na tayo ay Kanyang poprotektahan at ito ay nagbibigay ng katiyakan sa ating puso. Ang pagkakaroon ng ganitong pananampalataya ay nag-uudyok sa atin na maging matatag sa kabila ng mga hamon. Ang mga kasulatan na ito ay nagtuturo sa atin na ang ating mga takot ay maaaring mapagtagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, mahalaga na simulan ang ating bawat umaga sa isang panalangin ng pasasalamat at paghingi ng gabay. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang pananaw, kundi isang aktibong proseso na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Habang tayo ay bumangon sa bawat umaga, isama natin ang ating mga pangarap at layunin sa ating panalangin. At hayaan nating ang kapayapaang nagmumula sa Kanya ay maghari sa ating mga puso. Sa ganitong paraan, magkakaroon tayo ng isang matagumpay at mapayapang linggo na puno ng mga biyaya at pagkakataon. Sa ating pagninilay sa Salmo 91, makikita natin ang napakagandang mensahe ng proteksyon at kapayapaan na inaalok ng Diyos sa atin.
Ang talatang ito ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa Kanya, na nagtataguyod ng isang matibay na ugnayan sa ating manlilikha. Sa umaga, habang tayo'y nagigising at naghahanda para sa isang bagong linggo, mahalaga na isalubong natin ang araw na ito na may puso na puno ng tiwala sa Kanya. Yaong mga tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sa mga salitang ito, tinutukoy ang mga tao na lumalapit sa Diyos sa kanilang mga panalangin. Ang mga nananahan sa Kanya ay tiyak na makakaranas ng Kanyang presensya at proteksyon. Sa ating mga pagsubok at hamon sa buhay, ang pagkakaroon ng matibay na koneksyon sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan na hindi kayang ipagkaloob ng sanlibutan. Sa umagang ito, ipaalala natin sa ating sarili na tayo ay mga anak ng makapangyarihan at may karapatan tayong humingi sa Kanya ng tulong at proteksyon. Ang pagsisimula ng linggo ay maaaring puno ng mga alalahanin at mga bagay na dapat harapin. Sa ating mga isipan, maaaring may mga katanungan tungkol sa mga gawain sa trabaho, mga responsibilidad sa pamilya o mga hamon sa ating kalusugan. Ngunit sa Salmo 91, pinapaalalahanan tayo na sa bawat hamon, naroon ang ating Diyos na handang umalalay at magbigay ng kapayapaan. Hindi ka matatakot sa takot sa gabi, ni sa pana na lumilipad sa araw. Ang mga salitang ito ay nagpapakita na kahit sa gitna ng mga panganib, mayroong katiyakan na ang Diyos ay kasama natin. Sa bawat umaga, ang ating mga panalangin ay isang paraan ng paglapit sa Kanya. Hinihimok tayo ng Salmo 91 na ipagkatiwala ang lahat ng ating mga alalahanin sa Kanya. Ang pagdarasal sa umaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang deklarasyon ng ating tiwala sa Kanya. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humingi ng patnubay, lakas at karunungan upang harapin ang mga hamon ng darating na linggo. Sa bawat pag-amin ng ating mga pangangailangan, nagiging mas maliwanag ang ating landas at nagiging mas matagumpay ang ating mga hakbang. Habang tayo'y nagdarasal, isama natin ang ating mga pamilya, kaibigan at mga komunidad. Hilingin natin ang proteksyon ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa ating pagkakaisa sa panalangin, nagiging mas makapangyarihan ang ating mga dalangin, sapagkat siya'y magliligtas sa iyo sa bitag ng manguuling at sa salot na mapaminsala. Ang mga pangako ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng lakas upang ipagpatuloy ang ating mga gawain kahit gaano pa man ito kahirap. Pagkatapos ng ating mga panalangin, dapat tayong maging handa na tumanggap ng mga biyayang inihanda ng Diyos para sa atin. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nagbubukas ng mga pintuan para sa mga oportunidad na maaaring hindi natin inaasahan. Ang ating mga puso ay dapat maging bukas sa mga bagong karanasan at ang ating mga isip ay dapat maging handa sa mga pagbabago. Sa tuwing tayo'y nagdarasal, huwag nating kalimutan na tayo rin ay dapat kumilos. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagkakataon, ngunit tayo ang may pananabik na sundan ang kanyang mga hakbang. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, dalangin natin na ang linggong ito ay maging puno ng mga biyaya, tagumpay at kapayapaan. Sa bawat umaga, naway maging gabay natin ang Salmo 91 na nagtuturo sa atin na sa Diyos ay mayroon tayong kaligtasan. Sa ating paglalakbay, huwag tayong mawala ng pag-asa, kundi patuloy na lumapit sa Kanya na ang ating mga panalangin ay maging daan upang tayo'y umunlad at makamit ang tunay na kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Ang pagkakaroon ng umagang puno ng panalangin at pagninilay-nilay ay isang mahalagang hakbang upang simulan ang ating linggo ng may positibong pananaw. Sa Filipos 4:6-7, tayo ay inanyayahan na ipagdasal ang lahat ng bagay at ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Diyos.
Ito'y isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban, kundi mayroong Diyos na handang makinig at magbigay ng kapayapaan sa ating mga puso at isipan. Sa buhay, madalas tayong nahaharap sa iba't ibang pagsubok at hamon. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala at takot. Ngunit sa talatang ito, tayo ay hinikayat na huwag mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ang ating mga pagsasamo ay dapat na maging daan upang mapalapit tayo sa Diyos. Sa ating mga panalangin, maaari nating ipahayag ang ating mga pangarap, ang ating mga pangangailangan at maging ang ating mga takot. Sa bawat salitang ating binibigkas sa ating mga panalangin, tayo ay lumalapit sa Kanya na may pananampalataya at pagtitiwala. Ang kapayapaang ibinibigay ng Diyos ay hindi katulad ng kapayapaang dulot ng mundo. Ito ay isang kapayapaang lampas sa ating pangunawa. Isang kapayapaang nagbibigay ng katahimikan sa kabila ng bagyo. Kapag tayo ay nagdasal ng may tiwala, ang ating mga isipan ay napapawi sa mga alalahanin at ang ating mga puso ay napupuno ng pag-asa. Ang kapayapaang ito ang nagiging sandigan natin upang patuloy na lumaban at magsikap sa ating mga layunin sa linggong darating. Sa bawat umaga, nag-aalok ang Diyos ng panibagong pagkakataon. Ang isang matagumpay na linggo ay nagsisimula sa ating kaalaman na tayo ay mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sa Salmo 23, ipinapakita ang pagmamahal at pag-aaruga ng ating pastol. Ang salmista ay naglalarawan ng isang Diyos na nagbibigay ng sapat na pangangailangan at nagdadala sa atin sa mga pastulan ng kapayapaan. Sa ganitong konteksto, ang ating mga panalangin sa umaga ay nagiging pagkakataon upang makilala natin ang ating mga pangangailangan at mga hangarin. Habang tayo ay nagtataglay ng tiwala na ang Diyos ang tutugon sa mga ito, mahalaga ring tandaan na ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sariling kapakanan. Sa ating mga pagsasamo, maaari rin nating isama ang ating pamilya, mga kaibigan at komunidad. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba at pagdarasal para sa kanilang kapayapaan at tagumpay ay nagdadala ng mas malalim na koneksyon sa ating Diyos. Ito ay nagpapalawak sa ating pananaw at nagiging daan upang makita natin ang kabutihan ng Diyos, hindi lamang sa ating sarili kundi maging sa iba. Sa pagpasok ng bagong linggo, naway tayo ay maging mapagpasalamat sa mga biyayang natamo natin sa nakaraang linggo. Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating panalangin. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating mga pasasalamat, tayo ay lumalapit sa Diyos na may pusong bukas at handang tumanggap ng Kanyang mga biyaya. Ang positibong pananaw na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang hamon na darating. Magsimula tayo ng ating linggo na may tiwala, kapayapaan at pag-asa. Sa bawat hakbang na ating tatahakin, dala natin ang mga pangako ng Diyos na kasama natin siya sa ating mga laban. Sa ating mga panalangin sa umaga, tayo ay hinihimok na ipahayag ang ating mga pangangailangan at sa pamamagitan ng Kanyang kapayapaan, tayo ay magsisilbing ilaw sa ating paligid. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo umaasa sa ating sariling kakayahan, kundi tayo ay nagtitiwala sa Kanyang walang hanggan at walang kapantay na kapangyarihan. Sa mga susunod na sandali, tayo ay magkakaroon ng isang panalangin upang ipagdasal ang ating mga hangarin para sa isang matagumpay na linggo, pagpapalago at kapayapaan. Mahal na Diyos, sa umagang ito kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay at sa pagkakataong makapagsimula muli. Habang kami ay papasok sa bagong linggo, kami ay humihingi ng iyong patnubay at biyaya. Naway ang aming mga isip at puso ay mapuno ng iyong presensya upang kami ay makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa ng may kasiyahan at katapatan. O Amang makapangyarihan, kami ay nag-aalay ng aming mga plano at hangarin sa linggong ito.
Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway ikaw ang maging gabay sa aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan upang makita ang mga oportunidad na iyong inilatag sa aming landas at tulungan mo kaming maging matatag sa mga pagsubok na aming kahaharapin. Sa bawat hamon, naway matutunan naming lumapit sa iyo at sa bawat tagumpay, naway maging daan ito upang lalo ka naming purihin at pasalamatan. Sa mga oras ng aming mga pagdududa at takot, naway maramdaman namin ang iyong yakap at proteksyon. Palakasin mo kami, O Diyos, upang hindi kami matakot sa mga hindi siguradong bagay, kundi maging mapayapa sa kaalaman na ikaw ang aming tagapagtanggol. Sa mga pagkakataon na kami ay nahahabag o naguguluhan, naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming mga puso. Ipinagdarasal namin na ang aming mga isip ay maging malinaw at ang aming mga puso ay maging matatag sa mga bagay na iyong ipinapakita sa amin. Habang kami ay nagtatrabaho at nag-aaral, naway ang bawat gawain ay maging makabuluhan. Ibigay mo sa amin ang dedikasyon at sipag na kailangan namin upang maisakatuparan ang aming mga layunin. Naway ang aming mga pagsisikap ay maging daan upang kami ay umunlad at magtagumpay, hindi lamang para sa aming sarili, kundi pati na rin para sa aming mga mahal sa buhay at sa komunidad. Hinihiling namin ang iyong pagpapala sa aming mga proyekto at gawain upang ang lahat ng aming ginagawa ay magdulot ng kabutihan at kasiyahan. Sa mga pagkakataon ng aming pag-uusap at pakikisalamuha sa iba, naway maging ilaw kami sa kanilang daan. Tulungan mo kaming maging mapagbigay at maunawain upang ang aming mga salita at kilos ay magdulot ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Sa bawat tao na aming makakasalamuha, naway maipakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan. Ipinagdarasal namin na ang aming mga relasyon ay mapanatili sa pagmamahalan at pagkakaunawaan na sa kabila ng mga pagkakaiba, kami ay magkaisa sa layunin na itaguyod ang iyong kaharian dito sa lupa. Naway ang aming mga puso ay maging bukas sa mga bagong karanasan at aral. Sa linggong ito, tulungan mo kaming makita ang kagandahan sa bawat araw at matutunan ang mga leksyon na dala ng bawat sitwasyon. Puspusin mo kami ng pag-asa at pananampalataya na sa kabila ng mga hamon, kami ay mananatiling matatag at umaasa sa mga bagay na iyong ipinangako. Ipinagdarasal namin ang lakas upang harapin ang mga pagsubok at ang katalinuhan upang matutunan ang mga bagay na kinakailangan namin upang umunlad. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya. Hinihiling namin na ang aming mga puso ay manatiling nakatuon sa iyo upang sa bawat desisyon kami ay maghanap ng iyong kalooban. Ipinagdarasal namin na ang aming mga buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan at katapatan at na sa aming mga pagkilos ang iyong pangalan ay maparangalan. Naway ang aming mga pagsisikap ay maging daluyan ng iyong mga biyaya. At ang aming mga buhay ay maging inspirasyon sa iba na maghanap at kumilala sa iyo. O Diyos na puno ng pagmamahal at kabutihan, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo sa umagang ito, dala ang aming mga pag-asa at pangarap para sa linggong ito. Sa bawat pagkakataon na kami ay humihingi ng tulong, nalalaman naming ikaw ang aming sandigan at lakas. Naway sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang aming mga puso ay manatiling nakatuon sa mga bagay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kakayahan na makita ang kabutihan sa bawat tao na aming makakasalamuha. Naway ang aming mga mata ay maging bukas sa mga pangangailangan ng iba at ang aming mga kamay ay handang tumulong sa abot ng aming makakaya. Sa mga pagkakataon ng hirap at pagsubok, tulungan mo kaming hindi mawalan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon at naway sa bawat tagumpay, kami ay maging mapagpakumbaba
at handang ipagpasalamat ang lahat ng iyong mga biyayang natamo. Sa aming mga pamilya, ipagdasal namin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Naway sa bawat tahanan, maghari ang kapayapaan at pagkakaunawaan. Ipinagdarasal namin ang mga magulang, mga anak, at lahat ng mga miyembro ng pamilya na sana'y maging sandigan ng bawat isa sa hirap at ginhawa. Naway ang aming mga tahanan ay maging lugar ng pagmamahalan at suporta, kung saan ang bawat isa ay may pagkakataong umunlad at maging mas mabuting tao. Sa aming mga komunidad, naway kami ay maging mga instrumento ng pagbabago at pag-asa. Tulungan mo kaming maging aktibo sa mga gawaing makakatulong sa aming kapwa at sa mga proyekto na nagtataguyod ng kabutihan. Ipinagdarasal namin ang mga lider ng aming mga komunidad na sana'y sila ay maging matalino at makatarungan sa kanilang mga desisyon. Naway ang kanilang mga hakbang ay maging gabay upang ang aming mga komunidad ay umunlad at maging mas masaya at mapayapa. Sa mga pagkakataon ng aming mga pagkukulang, naway matutunan naming magpatawad sa aming mga sarili at sa iba. Ang bawat pagkakamali ay pagkakataon upang matuto at lumago. Ipinagdarasal namin ang mga pusong sugatan at naguguluhan na sana'y makatagpo sila ng kaginhawaan at pag-asa sa iyo. Naway ang iyong pagmamahal ang magbigay ng liwanag sa kanilang mga landas upang muli silang makabangon at magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Habang kami ay patuloy na nag-aaral at nagtatrabaho, naway ang bawat pagkakataon ay maging daan sa aming pag-unlad. Bigyan mo kami ng tamang isip at malasakit sa mga gawain upang ang aming mga pagsisikap ay hindi lamang para sa sariling interes kundi para rin sa kapakanan ng iba. Naway ang aming mga talento at kakayahan ay maging daan upang kami ay makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa aming kapwa. Panginoon, sa mga pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway ang aming pananampalataya ay lalong tumibay. Ipinagdarasal namin na sa bawat hakbang kami ay makahanap ng lakas sa iyong mga salita at sa mga pangako na iyong ibinibigay. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong pagmamahal at kabutihan, at sa bawat hamon kami ay matutong kumapit sa iyong mga kamay. Sa pagwawakas ng aming panalangin, aming Amang Diyos, kami ay nagpapakumbaba at nag-aalay ng aming mga puso sa iyo. Naway ang aming mga buhay ay maging liwanag sa madilim na mundo, at sa lahat ng aming gagawin, ang iyong ngalan ay aming itataas. Salamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Tanggapin mo ang aming mga dalangin at alay sa linggong ito. Sa ngalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sa ating mga minamahal na kapatid, natapos na natin ang ating debosyon para sa umagang ito. Sa mga sandaling ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng ating mga panalangin at kung paano ito nakatutulong sa atin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual o tradisyon. Ito ay isang makapangyarihang paraan upang tayo'y makipag-usap sa ating Diyos at makahanap ng gabay at lakas sa Kanya. Habang tayo'y nagsimula ng isang bagong linggo, isaisip natin ang mga bagay na nais nating ipagpasalamat. Sa mga mabuting bagay na ating natamo at sa mga pagsubok na ating nalampasan, lahat ito ay bahagi ng ating paglalakbay bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa bawat umaga, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na simulan muli, na muling bumangon at harapin ang mga hamon ng buhay. Ang ating pananampalataya ay nagsisilbing ilaw sa ating daraanan, at sa ating mga panalangin, tayo ay pinapalakas at pinapanday ng Diyos tungo sa Kanyang mga layunin. Mahalaga ring ihandog natin ang ating mga pangarap at asam sa Kanya. Anuman ang ating mga pangarap, maaaring ito ay tungkol sa trabaho, pamilya, kalusugan o kahit anong aspeto ng ating buhay, dapat tayong magtiwala na ang Diyos ay kasama natin.
Sa kabila ng mga hamon, ang ating pananampalataya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na ang lahat ay may dahilan. Sa mga oras ng pagkabalisa, alalahanin natin na ang Diyos ay naririyan, handang makinig sa atin at bigyang diin ang ating mga puso. Sa ating pagninilay-nilay, pag-isipan natin ang mga tao sa ating paligid. Sino ang mga nangangailangan ng ating suporta o panalangin? Maaaring may mga kaibigan tayong nagdaranas ng pagsubok o mga pamilya na nangangailangan ng ating tulong. Ang ating mga panalangin ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin para sa iba. Sa pamamagitan ng ating malasakit, tayo ay nagiging mga instrumento ng kapayapaan at pag-asa sa mundong puno ng kaguluhan. Ngayon, habang tayo'y nagbabalik sa ating mga gawain, dalhin natin ang mga mensahe ng pag-asa at kapayapaan na ating natanggap. Ipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga aksyon at salita. Sa bawat hakbang na ating gagawin, isipin natin na tayo ay mga tagadala ng Kanyang liwanag. Sa mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, isaisip natin ang mga salitang ating napag-usapan. Tayo'y hindi nag-iisa. Ang ating Diyos ay nasa ating tabi, nagbibigay sa atin ng lakas at katatagan. Magsimula tayo ng linggong ito na puno ng pananampalataya at pakawalan ng ating mga pangarap sa Kanya. Naway ang ating mga puso ay puno ng pasasalamat at ang ating mga isip ay puno ng mga positibong kaisipan. Ipagpatuloy natin ang pagdarasal, hindi lamang sa umaga kundi sa buong araw. Tayo ay pinapayuhan na sa lahat ng ating mga gawain, itaguyod natin ang Kanyang pangalan at ipahayag ang Kanyang kabutihan. Huwag kalimutan na ang tunay na yaman ay hindi nagmumula sa materyal na bagay, kundi sa kapayapaan at kasiyahan na nagmumula sa ating relasyon sa Diyos. Kaya't samahan natin ang isa't isa sa ating mga panalangin at alalahanin natin na sa bawat hakbang, tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Isang bagong linggo ang nagsisimula at ito ay puno ng mga pagkakataon para sa atin upang lumago, umunlad at maging dahilan ng kapayapaan sa iba. Naway ang bawat araw ay maging pagkakataon upang ipakita ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Magsimula tayo ng linggong ito na may bagong pananampalataya at pag-asa, na ang ating mga puso ay maging bukas sa Kanyang mga biyaya at sa ating mga panalangin, tayo'y patuloy na lumapit sa Kanya. Magsama-sama tayong lumakad sa landas ng pananampalataya at pagmamahal. Amen.